Hi! Welcome back! Sa araw na ito, tatalakayin po natin ang isang sensitive topic na medyo nakakayang pag-usapan. Paano nga ba pangalagaan ang ari ng mga kababaihan or ito po yung vaginal and vulvar care or feminine hygiene routine. So, napakahalaga na ma-maintain po natin ang proper hygiene pagdating sa ating intimate areas para maiwasan ng infection at anumang uri ng sakit. Kaya alamin po natin ang mga do's and don'ts pagdating po sa feminine hygiene routine. Okay, bago ang lahat, I'm Listeners Organist. Ang channel ko po ay more about sexual health, paano tumigil sa sigarilyo, alak, droga, how to manage blood pressure. Sana suportahan niyo rin po ako sa aking YouTube, ganun din po sa Facebook and TikTok. So, bago po tayo pupunta sa mga do's and don'ts, okay? Alamin po natin or pag-aralan kung ano ba yung mga basic pagdating dito sa feminine area. Okay, pagka may mga sinabi kasing vagina, okay, hindi po ito yung mismong talaga nakikita natin. Yung vagina po, ito po yung tinatawag din na internal canal, lagusan. Diyan po dumadaan ang baby kapag may vaginal delivery or diyan din dumadaan sa lalaki kapag nagkakaroon po ng sexual contact. Pagka sinabi naman pong vulva, ito po yung external genitalia. Ito po yung nakikita. Okay? So, yung vagina at saka yung vulva ay meron pong tinatawag na magkaiba po yung care or pag-iingat, pangangalaga sa dalawa na yan. Now, meron na po tayong basic understanding pagdating sa ano ba yung vagina, ano ba yung vulva, okay? Ano naman po yung mga dapat gawin na tamang pangangalaga pagdating sa atin pong feminine area or dito sa dalawa na to, sa vagina and vulva. Okay, number 1, okay, wash with warm water. Okay? So, maligamgam na tubig is sapat na. Okay? Sapat na pala yun. So, wag naman yung sobrang init na kumbaga papasok ka na. So, kailangan lang po pala maingat na banlawan ng maligamgam na tubig ang ari ng babae para matanggal po ang mga pawis, discharge, or mga dumi or mga debris po, no? Number 2, gumamit po tayo ng mild tsaka sabon na walang scent, walang pabango. Okay, kung prefer po natin ang paggamit po ng sabon, okay, piliin po natin yung mild at yung walang amoy o walang halong pabango, okay? So, pumili po tayo ng mga feminine wash po na bagay po sa ating intimate area. Okay, number 3, pat dry with a clean towel. So, kapag naghugas, napakahalaga rin pala na punasan, dampi-dampi lang po. Huwag nating kukusutin para maiwasan ng anumang uri ng irritation. Number 4, wear breathable underwear. Okay, sa underwear po, para maganda yung circulation po ng hangin pagdating din sa inyong genital area. Okay, breathable, dapat mga cotton, iwasan lang po yung mga underwear na hindi nakakahinga, no? Okay, yung natatrap ba yung moisture? Kasi yung moist tsaka warm, kapag moist tsaka warm po ang inyong private part, pamumugaran po yan ng mga bacteria. Number 5, change tampons and pads regularly. So, sa mga gumagamit po ng tampons at saka yung mga menstrual pads, kapag mayroon po kayong mga menstruation, okay, sana hanggang 4 na oras lang. Okay, malakas man yung pagdurugo or mahina man, ideally talaga, every 4 hours, nagpapalit. Okay? Para wag niyong paabutin ng matagal kasi pwedeng pamugaran po yan ng mga bacteria. Mag-cause pa po ba yan ng toxic shock syndrome, di ba? Number 6, practice safe sex. So, paano? Okay? Kung di nyo talaga mapigilan, gumamit po kayo ng mga condom at yun nga po, para maiwasan po yung pagkalat ng mga nakakahawang sexually transmitted infection. Okay po? Now, nalaman na po natin yung mga dapat gawin. Ano naman po yung mga bawal or hindi dapat gawin pagdating sa genital care or sa health po ng atin pong intimate areas. Okay, number 1, wag pong gagamit ng mga matatapang na sabon. Wag namang detergent. Grabe naman po yan. Ganon din po, yun nga, yung matatapang na sabon, yung mga pabango. Huwag kayong maglalagay ng any pabango dyan sa inyong mga ari. Tsaka yung vaginal douche, yung binabanlawan yung loob.
ilagusan, wag po. Kasi kapag ginawa po ninyo yan, masisira yung pH level po. Okay? Pagka altered yung natural pH level po ng atin pong vagina, kaya magdudulot po ito ng infection. Ganon din po yung dryness. Okay, hindi po yun maganda. Number 2, don't overwash. Oo, alam ko na maganda yung malinis, pero kapag sobra naman po sa linis, nawawala yung mga natural oil. Okay, kapag walang natural oil, may irritate po yung part na yan. So, mas advisable, maghugas po ng inyong mga genital area once or twice a day. Number 3, iwasan po yung vaginal douching. Ano ba yun? Yun nga po yung sinabi ko kanina, yung hinuhugasan pa po nila yung internal canal po nila, yung vagina. So, kapag nasira po kasi yung pH level po doon, pamumugaran po ng bacteria or infection, okay? Number 4, iwasan po yung paggamit na masisikip na mga underwear or mga shorts. Iwasan po yung mga masisikip na pantalon, yung mga lingerie. Sa pagpili nga po, katulad ng sinabi ko kanina, dapat cotton. Iwasan po yung mga nylon, polyester. Okay? Lahat po ng mga hindi nakaka-circulate ng maayos yung hangin, iwasan po. Okay, number 5, iwasan daw po yung paggamit ng mga wet wipes. Okay? Oo, tama. Conveniente na may wet wipes. Ganun talaga. Pero, may mga wipes kasi na nagtataglay po ng mga chemical na nakaka-irritate po. Sensitive pa naman po yung mga genitals po natin. Okay? Kaya, kung ma-expose po ito sa mga chemicals, okay, talagang delikado rin po. So, kung pipili man po kayo ng wipes, okay, siguro yung alcohol-free na wipes, and then tutuyuin nyo rin po ng tissue. So, as a conclusion sa vlog na ito, naituro ko po yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin pagdating sa ari ng mga kababaihan. So, sana po ay lagi natin itong alalahanin para sa mga kababaihan para maiwas po tayo sa anumang uri ng infeksyon. Okay, sana po panoorin niyo po yung next video ko po para matuto pa po tayo sa tamang pangangalaga sa ating katawan. Ingat po kayong lagi. I love you all. Bye!